Di ba? What are the chances? Yes, magandang ugali ng isang tao ay tumulong sa kapwa. Tama yun. Pero ito maganda eh. Ang obligasyon natin tumulong sa kapwa. Tapos pagdating ng akise, paldo. Di ba? Tapos, ngayon, nagbago pa. Nagsosobra-sobra pa ang City Government of Manila pagdating sa ating health sector. Bakit? Kayo na nagugulat kung magkano natatanggap ninyo because of the health board. I'm happy and I'm willing and I'm going to do. I'll make sure what is due for you will be given to you. Yan naman ang sukli ko sa inyo. Kaya sa inyong lahat, galingan ninyo ha. At tapos yung mga naisalya ko muna, alam ko malayo-layo sa inyo yung biyata. Pero konting tiisa lang. Konting tiisa. Pero, tanungin nyo yung taga-hospital ng Sampaloc. Tanungin nyo sila. Kasi sila yung second na pinakamaganda. May pulse din sa loob ng emergency room. Tanungin nyo sila. Nung sabi ko, bigyan nyo lang ako ng konting panahon. Titirahin ko yun. We went beyond, before the deadline. At tingnan niyo kung anong atmosphere ng kanilang working place sa ospital ng Sampaloc. Ngayon, total, nakita ko si Likwanan. Ito, si Likwanan. Direktor natin sa Baseco Hospital. Sino ang gustong mapermanente? Hindi, kasi I need to inform you. Why? Meron tayong bagong plantilla na pupunuan sa buong ospital ng Baseco. Pag-apply na kayo, kung doktor kayo, naka-COS kayo, baka may item for you. Kung nurse kayo or dentist kayo, baka hindi naka-COS lang kayo, may item for you. Available. Titirahin nyo na lang. Abangan ninyo, siguro in the coming 2 weeks, ipapublish na yun sa civil service. Grab the opportunity. We are hiring. Permanent position. Doctors and other medical profession or maybe administrative staff. This is permanent. This is a newly created plantilla for our healthcare provider. Because as I have said and committed to the people of Baseco, I will make sure that lost opportunity, the 3 years lost opportunity to them, I will move heaven and earth in our own little way to make it a hospital because it was designed to be a hospital. But nakatenga ng 3 taon, lost opportunity. Now, we are recovering. OPD and all other things doon. Katulad na sinabi ni Magsaysay, those who are blessed in life must have more in law. Kaya, ako'y nag-iikayat sa inyo. Sayang. Ang pinakamahirap hanapin sa gobyerno, item. Sa Eskinita, maraming item. Ay, iba ba yun? Iba ba yun? I love you. Huwag kayo pupunta doon sa Eskinita kumukuha ng item, ha? Mahuhuyo kayo. But that's why, publicly, it's an open, applyan nyo, sayang. Sayang yung opportunity. So again, good luck sa inyo, sa mga chairman na nandito. Itong halos 20 mahigit na barangay all over MCBO or Manila Chinatown. No? Ito'y para sa inyo. At ipipilitin kong magbuti. At yung isang bagay na natutunan namin, may awa Diyos, cross finger. May ginagawa kami sa Baseco. Pansinin nyo sa Baseco, hospital. Siksik liglig ang ngiti ng tao. Pag nagpa-check up, tinatabo ang gamot. Why? We created a system and we're testing it. So that walang may expire na gamot, walang kukulang yung gamot. At ayon sa pag-aaral ng PhilHealth,
at DOH. We're adopting those medicines that are needed. Ay, so far, wala na expire, laging brand new. Sariwa. And if maging successful talaga kami dito sa San Nicolas, may experience yun sa 44 Health Center. If we can duplicate that. Para naman hindi rin sumasakit ang dibdib ninyo, na alam nyo talagang kailangan ng togmolo doon, no, wala kang maibigay kahit togmolo doon. Madalas sila lang makibigay, yakapsul at pistool. Yes, we are testing such system and it's being done under the leadership of Dr. Likwanan. That way, and encourage our medical healthcare provider to provide help if they have unhealthy environment and hazardous to them. Lagi ko sinasabi ng mga matatanda, mahirap maggaling-galingan sa kapitbahay kung sa loob mong tahanan, nagpapabaya ka. Kaya po, without any exaggeration din, pag-alis ko, tanungin niya si Andres. Sabi ko sa Andres, bistahin nyo na yun. Padala mo yung ininyero. Tingnan ninyo ano magagawa natin. Then you come up with a report within 48 hours. And they said, Sir, pwede naman namin ayusin yung alulod. O ayusin yung mga mold, amag, and so on and so forth. Sabi ko, di band-aid yung gagawin natin. Sir, yun po kasi wala tayong pera. Pag mo intindihin yung pera, intindihin mo yung drawing. Sabi ko, tingnan mo kung paano magiging maayos ang lugar na kung saan ang kapwa natin naglilingkod sa bayan, lalo na sa pangkalusugan, ay maayos din. Ayun, then they come up with the drawing. Siyempre, pagtapos ng drawing, ano susunod? Toss gas. Okay, salamat kay Paul. Nakita natin yung mga ilang nakatagong pera ng lungsod na nagkaroon ng interest at mukhang naitago din. Nakuha natin ulit. Naibalik. Siya namang sabi ko ilaan mo sa San Nicolas Health Center. Yun ang punot dulo kung bakit tayo may ganito. Wala tayong pera. Kaya lang, pinalaki ako ng nanay ko na marunong magpiga ng bimpo. Hanggat may mapipiga sa ikabubuti ninyo. Kasi ayoko naman iniisip ninyo yung kapakanan ng inyong mga nasasakupan, tapos yung sarili nyo naman napapabayaan ko. Hindi naman yata maganda yun. Kaya sa mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, we'll make sure that this facility is enough or more than enough as per validated by our national government partner, DOH. Pag tayo po nagpapagawa, nagre-renovate ng mga health facility, we always consult and seek the approval of DOH. Kaya palakpakan natin ang DOH. At sooner or later, sa bisa at galing ng mga maglilingkod rito at BNW at BHW, nako, BNS, barangay nutritionist, barangay health worker, BNS pala, hindi BNW. With our partner in national government, PhilHealth, we'll make sure that every single cent will be utilized accordingly and following their regulation. Kaya magsikap kayo
Nasa inyo ang buhay ng health center na ito. Today, we are going to renovate 177 square meter of the ground floor, 184 square meter of the second floor, 184 square meter of the third floor. 8 toilet na hindi nahuhulog yung pintuan. Muntik ako eh. Pagbukas ko, sumama yung buong pinto eh. It's really worse. And I make sure na hindi magiging bodega ang itsura ng health center nyo. Parang bodega sa Oblo yan eh. Alam mo kung alam lang ng tao yung dinaranas nyo araw-araw, mararamdaman nila hindi ako nag-exaggerate. Kasi talaga naman. We'll have dental office, midwife's room, nurse's room, filing room, staff pantry, male and female toilets, balcony, treatment room, 2 additional rooms, storage room, male and female toilets, balcony, hand washing area, PWD toilet, common toilet, lahat ng toilet nandito. Sputum collection area, staining room, medtech room, pharmacy, minor surgery room, consultation room, reception area. That's what we're going to build. Yung mga pinadala ko sa Biata, pasensya na kayo ha. Patawarin niyo muna ako. Eh, saglit na lang naman. Konting tisa lang. Nalungkot kasi ako, sasaglit kong nawala, maraming sinarang health center. Nagulat ako, ang health center pinapadami. Kasi ang populasyon dumarami. Hindi isinasara ang health center. So, blessing in disguise, these are the type of lesson in life that you can utilize adversity in your advantage. There is challenges here. O now, we move them. O yung isang saradong health center, kahit pa paano, panyanga-nyanga, o merong serbisyo, patay, nabuhay. Tapos may konti pa. But, while you're there, we're addressing your situation. At least kung meron mang buting pagsasakripisyo nyo, ay, hindi pala kami natenga. Pinaalis kami para doon muna sa isang health center, yung pala aayusin yung aming trabahuhan. O now, nadali na. Natapos na. Eh si Andres, mabilis gumawa yan. Nadali. O, balik na kayo dito. O, pagbalik nyo naman dito, yung iiwanan nyo, ipapaayos ko. O, kasi luma na rin yun eh. O, tapos, yung Pamana Health Center, nabawi na natin. Yes, dating health center yun, sinara. O, dahil lang sa mga kapritsyo ng politiko. O, ngayon, I'm happy to inform you that DOH already approved the design of Pamana Health Center. So, ano susunod? Sapi na lang. So, we will reclaim. And, you know that the policy of the city is to focus on MBN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Oh. Mga taga 3rd District, lalo na to, San Nicolas. Next week, magkikita ulit tayo, mga chairman. A week or 10 days from now. Remember, we built Binondominium 1. We're going to build Binondominium 2.